Hi guys, mga kanegosyo, Kasenso Ka-Familia, magandang araw sa inyo. Alam niyo guys, very excited tayo na gumawa ng vlog. Kasi nga, ngayong araw na ito ay pwede kong sabihin na napaka-special na araw. Kasi bukod sa nakapag-close tayo ng ilang projects, meron tayong special projects. And of course, meron tayo na-meet uli natin for the second time na pwede natin sabihin na idol, pwede siyang maging inspirasyon talaga ng mga tao, ng mga Batanggenyo, ng mga tao sa buong Pilipinas, lalo-lalo na ang mga negosyante. So guys, pwede nating sabihin na itong taong tinutukoy ko ay tycoon or business tycoon ng Batangas, pride ng Batangas. Pwede mong sabihin talaga na napaka-proud ko dahil ako ay Batanggenyo. Proud ako dahil meron akong isang kliyente na katulad ni Sir. Proud ako dahil yung isang napaka-successful na negosyante na katulad niya ay Batanggenyo. Alam naman natin mga Batanggenyo. Sabi nga nagbebenta-benta ng mga kulambo, ibebenta-benta ng mga kumot, punda. Ako rin po ay maraming ibinenta kung ano-ano na. Napaka-saya at sadya namang excited ako na i-share sa inyo itong taong ito na kaninang umaga ay minute natin. Nagpunta tayo sa bahay nila. Kagabi pa man or kahapon pa man nung malaman ko sa contact natin na meron tayong meeting 8 to 9 a.m. daw yung meeting at sa mismong bahay talaga ni Sir. Kaya naman 7:30 pa nandun na tayo, kung pwede nga lang 7 a.m. kasi nga excited tayo na may-meet ulit sila, makausap natin. So guys, ganun pala pag talagang yung tao ay significant person or isang tao na talagang influential. Kaya nga pwede natin sabihin na napaka-influential na tao dito sa Batangas. Siguro baka hindi madalang yung hindi nakakakilala. Sabi nga niya sa akin kanina, para daw siyang si Dodong Mandanas kasi yun nga si Dodong Mandanas, maputi ang buhok, kilalang kilala, hindi nga lang siya talaga politikong tao. Pero pag nadaanan nyo yung mga gas station niya, yung mga office niya, mga junk shop niya, sure na hindi maaaring hindi niyo siya makikilala. Guys, siya lang naman ang owner, hindi ako nagkakamali. Maganda nga kasi yun, may pabitin hindi talaga exactly. Kung hindi ako nagkakamali kasi narinig ko before, yung gas station niya dito ay nasa 14 branches na. At mostly, dito siya sa mga 3rd district. So sa Lipa, meron din, Lipa area, sa San Pablo, Alaminos. Pero dito siguro sa parting Calatagan, Nasugbu, wala pa ako masyadong nakikita. Pero ang narinig ko lang before, it was many years ago, 14 branches na ang kanilang gas station. Pero may nakita lang ako na bago papuntang San Pablo. Saan pa ba yung bago nating nakita? Doon sa Talisay. So hindi natin sure talaga exactly how many. But huwag kayong mag-alala, marami pang kasunod ang vlog nito. Kasi nga sabi ko nga kay Sir kanina, yun, alam niyo po ba, dati pa nung mag-start ako mag-vlog, kayo yung gusto-gusto kong i-feature talaga dito sa YouTube channel natin na Negosyo Philippines. Gusto kong hulaan ninyo ang pangalan ng owner ng gas station. Iulitin ko, nasa mga 14 branches na siguro yan dahil before pa narinig ko 14. Hulaan nyo ang pangalan at kung sino yung owner ng gas station na Filimon Magpantay. Sino makakahula ng owner or pangalan ng owner ng Filimon Magpantay gas station? Siya rin po yung owner ng mga normally yung kanyang gas station. Pag nakita niyo yung gas station niya, merong hardware, merong junk shop. At for your information, ang junk shop po ni Sir ang pinakamalaki dito sa buong Batangas. And of course, meron ginagawa nga na hotel at gas station na katabi. Project nga po natin. Kanina lang natin ay close, kanina natin ay deal. So, hirit na kayo sa owner ng Filimon Magpantay gas station. Of course,
Sino ba namang hindi makakakilala? Siyempre, talagang napakaganda kasi pangalan na talaga niya ang ginamit. Pilimon Magpantay. Ang owner po ng mga sinasabi kong negosyo ay si Sir Pilimon Magpantay. Si Sir Pilimon Magpantay ay tubong tubong Malbar, Batangas talaga. Pag exit nyo, makikita nyo yung dambuhalang mga building, napakalaking junk shop, kung ano-ano na, may hardware, may mga paupahan sila. So napakadaming negosyo. Kung ilalagay natin sa thumbnail yung mga negosyo na sir, ay hindi na magkakasya. Kaya nga ilagay natin na at iba pa. So, isang napakagandang umaga kanina pagdating namin. Napaka-friendly naman, napakabait ng mga staff. Kung napapanood ito ng staff ni Sir Pilimon sa nagbigay sa amin ng coffee, kaping barako at kay ma'am na nag-assist sa amin, maraming salamat sa inyo. Hindi kami nainip ng paghihintay kahit medyo matagal si Sir dahil nakikipagkwentuhan sila. And then of course, nandun nga yung excitement na darating ulit si Sir Pilimon Magpantay. Pagdating pa lang ni Sir Pilimon Magpantay, dahil nga pag-uusapan namin yung quotation sa project, makikita mo ang kababaang loob ni Sir. Pagpasok mo pa lang niya, may ngiti, binati niya kami ng magandang umaga, at habang nakikipag-usap, ako na ngayon napapahiya dahil siyempre tayo naman pag nakikipag-usap, basta client natin, nandyan yung opo, po, sir, salamat po. Pero alam niyo ba, si Sir Pilimon Magpantay, napakagalang makipag-usap. Para bang ang kausap lang niya ay parang hindi parang napaka down to earth ni Sir, napaka down to earth. Talaga namang may inspire ka sa kanya. So nung mapag-usapan namin nga yung about sa business, about sa project, napag-usapan namin yung pag-vlog ko, napag-usapan namin yung mga business niya, yung mga pinagdaanan, sabi niya nga ngayon. And then alam nyo, yun yung tipo na every minute, every second na kausap mo ay napakahalaga. Alam namin na napaka-busy ni Sir, pero nandun yung bang nakikipag-usap siya, hindi siya nagmamadali, pinapaliwanag siya. Noong una may mga explain nga siya tungkol sa CCTV, which is naunawaan ka naman. And then nakakatuwa kasi yung mga tanong niya, alam niyan tayo naghahanap buhay kahit na sabihin natin nag-discount siya. Dahil napakabait nga ni Sir, ay napabigla rin tayo na magbigay ng malaking discount. Sinabi ko rin kay Sir na kayo Sir Pilimon Magpantay, every time na makakakita tayo ng bagong tayong negosyo nila, nakita natin before, nag-opening sila, hotel, grocery, hardware, natutuwa ako at proud ako. Pwede kong sabihin, natutuwa ako na, uy, client namin si Sir Pilimon Magpantay. Client namin ang Pilimon Magpantay. Every time na magagas kami, palagi kong naaalala nga si Sir Pilimon Magpantay. So sabi ko, sana, which is tunay naman, sana in the future ako, may pagkakataon tayo na ma-interview si Sir, may feature yung buhay niya, yung mga pinagdaanan niya, paano niya na-handle yung mga sangkatarbang businesses, paano niya napalaki, paano niya nagsimula, at paano na siya ngayon na malaki na. Alam nyo, nung dumating kami, kaya wala si Sir Pilimon Magpantay, iniikot pa siguro yung mga opisina, yung mga offices. At pagdating mo sa bahay, unang-una ko kaagad napansin, yung office ni Sir, na katulad niya, yung bahay nilang malaki, parang yung kanan ay, yung bandang likod, nilagyan ba ng subo, yan, and then wall, ginawang office. Makikita mo pa sa loob ng office yung sliding window na may grills. So, sa office pa lang, pagdating mo, alam mo na kaagad na yung nag-office dito sa office na ito ay napakababa ng loob, napaka-down to earth, napaka-simpleng tao na sana nabigyan tayo ng pagkakataon in the future na ma-interview si Sir. Si Ma'am Glenda naman, kakilala naman natin, nakausap na natin si Sir before. Si Sir Renz, ganun din. Si Kuya Lucas, si Kuya Bobby, mga member ng Eagles, mga kuya rin natin. So ako po ay natutuwa. So kaya ako ikinukwento
yung pagka-meet ko, pagkakausap ko kay Sir Philemon Montay, para maging isang napakagandang huwaran na sa kabila ng success, hindi dapat tayo baguhin. Kung paano tayo ay nagsimula, kung paano tayo mabait, down to earth sa mga nakakahalubilo natin, dapat ganun pa rin tayo pag naabot na natin ang tagumpay. So, isang malaking natutunan ko, isang malaking influensya rin dun sa sinabi ni Sir kanina na hindi ko makakalimutan. Kasi kinukumusta ko siya sa mga negosyo niya. Sabi niya, ang pinaka-importante sa kanya, bagamat napakadami na niyang negosyo, no doubt, talagang pwedeng, kung merong pararangalan dito sa buong Batangas na negosyante, I will nominate Sir Philemon Magpantay at deserve niya na manalo ng award. Ako po sa Negosyo Philippines, gusto ko pong magbigay ng award para kay Sir Philemon Magpantay dahil siya ang isang ehemplo, isang napakagandang example ng negosyante. Nandyan yung mga anak niya, yung mga manugang nila, sila ay katulong nila sa negosyo. At bagamat nagkakaedad na, may mga sakit, si Sir Philemon Magpantay, constant pa rin, umiikot pa rin, iniikutan pa rin niya yung mga negosyo. Kaya sa paglaki ng ating negosyo, mas malaking responsibilidad na dapat natin iikutan, na wala na tayo doon sa sinasabi ni Sir Philemon Magpantay. Ito ang pinakamahalaga raw sa kanya. Sa kabila ng kanyang success, maraming negosyo, ang number one pinakamahalaga sa kanya ay siya ay masaya. Masaya siya sa ginagawa niya, masaya siya sa nangyayari sa buhay niya, dahil kahit anong yaman mo, kahit anong dami mong pera, kahit ganun kadami mong negosyo, successful na successful ka, pero kung hindi ka masaya, wala rin. So ako, nung makilala ko si Sir, para bang ayaw ko nang mag-business ng iba pa na makaka-stress lang sa akin. Para sa akin, gusto kong gawin lang yung mga negosyo na magpapasaya sa akin. Kung kumikita, siyempre, of course, talagang bonus na bonus yan. Pero para sa akin, siguro, katulad ng kay Sir Philemon Magpantay, ang maging masaya ang isa sa pinaka-importante pag tayo ay nagninegosyo. Masaya, ibig sabihin, good na nga yung negosyo, okay lahat, okay yung flow, and then of course, yung mga bagay na gusto mo, yun yung nagpapasaya siya. So sana, lahat tayo mga kanegosyo, matagpuan natin yung kasiyahan sa ating negosyo na ginagawa. Para sa akin, gumawa tayo ng negosyo na of course magpapasenso sa atin and at the same time magpapasaya sa atin. Hindi yung negosyo talaga ang totally habol lang natin ay yung kumita, yung yumaman, yung magkapera. Dapat kasama po yung salitang saya. So, Sir Philemon Magpantay, saludo ako sa mga kapanood ng video nito. Nawa ay inyong i-share i-share niyo po at sana makarating din kay Sir Philemon Magpantay sa pamilya, amazing family, nakakatuwa mo, napakababait ng si Sir Jeffrey pala ang nag-assist sa atin. Salamat Sir Jeffrey. Si Sir Jeffrey daw po pala ay isang manugang din ni Sir Philemon Magpantay. So, God bless po sa inyo, sa bumubuo ng Philemon Magpantay, sa inyong lahat, sa pamilya, sa negosyo, sa mga empleyado, lahat. God bless po, more blessings po, mas mapalaki pa po yung inyong company para mas marami pang ma-inspire at matulungan. Ako po naman sa mga kanegosyo, pag nakita nyo yung Philemon Magpantay, may gas station, may chop shop din, yun yung isa sa mga negosyo na napakarami. And hopefully, magkakaroon pa tayo ng mga vlog. And hopefully, yung isang vlog kasama na natin si Sir Philemon Magpantay. So, God bless po sa ating lahat. Kita-kits po tayo. Nawa ang pagkapagpanood nyo ng video ito, ng vlog na ito, ay maka-inspire din and maka-enlighten din sa inyo. And of course, maging masaya. Please subscribe, like, comment, and share. See you again in our next video. Bye-bye po, bye-bye po. Sir Philemon, salamat po. Bye-bye po.